Well, mga kapopong, agad na itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilagang Silangang Cagayan dahil sa patuloy na paglapit ng super typhoon na kilala rin sa international name na Bavi. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal ang Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran at Santa Teresita. Ayon sa ahensya, maaaring maranasan sa mga lugar na ito ang pagtaas ng lakas ng hangin, lalo na sa matataas at baybaying lugar. Sa pinakahuling weather bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, namataan ang sentro ni Bavi sa layong humigit kumulang 1,545 kilometro sa silangan ng Northern Luzon at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometro kada oras at bugso ng hangin na umaabot sa 230 kilometro kada oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Inaasahang papasok ang weather system sa PAR sa umaga ng Miyerkules bago lumihis patungong Hilagang Kanluran. Ayon sa forecast, pinakamalapit ito sa extreme northern Luzon pagsapit ng Biyernes bago magtuloy sa karagatang nasa hilaga ng Taiwan at sa direksyon ng Ryukyu Islands ng Japan. Sa ngayon, hindi pa rin inaasahang direktang tatawid ang weather system sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunman, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na maaari pa rin itong magdala ng malalakas na hangin at pag-ulan sa Luzon. Posible ring magtaas ng mas mataas na tropical cyclone wind signal depende sa magiging kilos ng weather system sa mga susunod na oras. Unti-unti ring hihina si Bavi pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Mula sa pagiging super typhoon, inaasahang magiging typhoon ito habang nagpapatuloy sa Philippine Sea. Gayunpaman, mananatili pa rin ang malawak nitong sirkulasyon na maaaring magdala ng masamang panahon sa maraming lugar. Mas malaking epekto ang inaasahang manggagaling sa pinalakas na southwest monsoon. Dahil dito, mas maraming mahalumigmig na hangin ang mahihila patungo sa kanlurang bahagi ng bansa, na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pagulan kahit malayo ang sentro ng weather system. Sa mga oras na magiging mas aktibo ang habagat mula Huwebes hanggang Linggo, inaasahang makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pagulan ang Negros, Panay, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, kanlurang bahagi ng Cordillera, Administrative Region at Metro Manila. Mas matinding pagulan ang posible sa mga bulubundukin at komunidad na nasa tabi ng ilog. Sa Batanes, tinatayang maaaring makaranas ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente na maging handa sa posibleng pagbaha at iba pang epekto ng tuloy-tuloy na pagulan. Nag-warning din ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na maaaring maranasan ang malalakas hanggang halos gale force na bugso ng hangin sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan din ang mga mangingisda at gumagamit ng maliliit na bangka na pansamantalang iwasan ang paglalayag dahil sa inaasahang pag-alon ng karagatan. Patuloy namang hinihikayat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang publiko na bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan upang manatiling ligtas sa posibleng epekto ng super typhoon at ng pinalakas na habagat sa mga susunod na araw. Well, mga kapupong, daan-daang residente ang nagtipon sa Talacogon, Agusan del Sur upang salubungin ang pagbabalik ni Rene Clerc Bobet Baterbonia sa kanyang bayan, isang tagpong puno ng emosyon at pag-alala para sa batang basketball standout na nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan. Mula Davao City hanggang Talacogon, maraming mamamayan ang pumuwesto sa mga kalsada upang magbigay ng huling pagpupugay. Sa mga oras na binabagtas ng convoy ang iba't ibang lugar, makikitang may mga taong may dalang kandila, placard, at mensahe ng suporta para sa kanyang pamilya. Narinig din sa ilang bahagi ng ruta ang sigaw na MVP bilang pagkilala sa natatanging tagumpay ni Bobet sa larangan ng basketball. Para sa marami, hindi lamang siya isang atleta, kundi isang simbolo ng pagsisikap at pag-asa. Naging kilala si Bobet matapos pamunuan ang koponan ng Davao Region sa matagumpay nitong kampanya sa palarong pambansa. Dahil sa kanyang ipinakitang husay sa torneo,
Kinilala siya bilang Most Valuable Player, isang karangalang nagbigay ng malaking pagmamalaki sa kanyang pamilya at buong komunidad. Ayon sa mga kaibigan, coach at mga guro, si Bobet ay isang disiplinadong estudyante at atleta. Sa kabila ng mga tagumpay na kanyang natamo, nanatili siyang simple at nakatuon sa kanyang mga pangarap para sa pamilya. Matapos ang pangyayaring naganap sa isang team activity sa Aurora, agad na bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming paaralan, sports organizations at mga pribadong individual ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya Baterbonia. Unang isinagawa ang mga seremonya ng paggunita sa Quezon City bago inilipat sa Davao City ang kanyang labi. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng komunidad ng Ateneo na magbigay galang at magpaabot ng suporta sa pamilya. Sinabi ng ilang opisyal ng universidad na dala ni Bobet ang mga pangarap hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi maging ng kanyang bayan. Ang kanyang pagpasok sa Ateneo ay bunga ng kanyang sipag at dedikasyon sa pag-aaral at sports. Pagkaraan ng mga seremonya sa Davao City, isinagawa ang pagbabalik niya sa Agusan del Sur. Ang mahabang biyahe ay naging daan upang maipakita ng publiko ang kanilang pagmamahal at paghanga sa batang atleta. Pagdating ng convoy sa Talacogon, naghihintay na ang maraming residente. Naging malungkot ngunit makabuluhan ang pagtanggap sa kanya ng komunidad na unang nakasaksi sa kanyang mga pangarap at tagumpay. Naglaan ang lokal na pamahalaan ng lugar para sa public viewing upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makapagbigay ng respeto. Sa loob ng ilang araw, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga taong nais, makiramay at magbigay ng suporta sa pamilya. Nagpasalamat naman ang ina ni Bobet na si Rovelyn Baterbonia sa lahat ng nagpaabot ng tulong at pakikiramay. Sinabi niya na malaking bagay ang ipinakitang malasakit ng mga kaibigan, kapitbahay, kaklase, coach, at maging ng mga taong hindi nila personal na kakilala. Ayon sa pamilya, ang mga mensahe ng suporta ay nagbigay sa kanila ng lakas sa gitna ng isang napakahirap na yugto ng kanilang buhay. Patuloy rin silang tumatanggap ng tulong mula sa iba't ibang sektor. Kasabay nito, ilang grupo at organisasyon ang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa edukasyon ng mga kapatid ni Bobet. Layunin ng mga programang ito na matiyak na maipagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng pamilya. Nagkaloob din ng National Housing Authority ng isang condominium unit para sa pamilya Baterbonia. Ang tulong na ito ay inaasahang makatutulong sa kanilang pangmatagalang pangangailangan at magbibigay ng dagdag na seguridad para sa kanilang kinabukasan. Para sa maraming taga-Talacogon, ang kwento ni Bobet ay higit pa sa basketball. Isa itong paalala na ang sipag, tiyaga at dedikasyon ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa isang kabataan na may malinaw na pangarap. Patuloy ding inaalala ng kanyang mga dating kasamahan sa koponan ang kanyang pagiging masipag at mapagkumbaba. Para sa kanila, si Bobet ay isang taong handang magsakripisyo upang maabot ang kanyang mga layunin at makatulong sa kanyang pamilya. Sa huling mga araw ng paggunita, muling nagtipon ng pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta upang alalahanin ang kanyang buhay at mga nagawa. Puno ng panalangin, pasasalamat at pag-alala ang bawat seremonya. Bagamat natapos na ang mga programa ng paggunita, nananatiling buhay sa alaala ng marami si Rene Clert Bobet Baterbonia. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na maabot ang tagumpay sa pamamagitan ng sipag, disiplina at determinasyon. Sa Talacogon at maging sa iba pang bahagi ng bansa, mananatili ang alaala ng isang kabataang atleta na nagbigay ng karangalan sa kanyang komunidad at nag-iwan ng inspirasyon na hindi madaling malimutan.